Kasama na natin si Miss Jocelyn Andamo, ang Secretary General ng Filipino Nurses United. Ma'am Jocelyn, magandang umaga po. Si Yuel Reyes po ito sa pangalan ni Kuya Angel. Hello, magandang umaga po. Opo, Ma'am Jocelyn, kanina ay binalita natin yun hong desisyon ng US Department of Education na alisin ang nursing sa listahan ng mga professional degree na kwalipikado po para sa federal student loans. Sa US po ito, pero sa mga kababayan ho natin na hindi ho alam, yung may mga ganito palang programa, paano ho ito nakaka-apekto sa mga kababayan natin? Una po, ang Filipino Nurses United bilang isang National Nurses Labor Association, nagpahayag po kami na hindi kami sumasang-ayon dito at nakikiisa kami sa maraming nurses sa US, yung mga American nurses, Phil-Am nurses at iba pang lahi ng nurses sa US. Dahil una po gusto natin gamitin na mahalaga at walang duda na mahalaga ang papel ng mga nurses sa US at sa anumang bansa. Kahit sa ating bansa, hindi po ba mahirap maging nurse kahit saan tayo ang maging ligtas ng buhay, katuwang ng mga doktor at mga health workers. Tapos ay inalis po sa listahan ng professional degree programs. Ito po ay indikasyon ng mababang pagpapahalaga sa mga nurses. At sa tingin po namin, nakakasama ito sa access sa healthcare at sa access po ng ating mga nurses para sila ay makahiram ng pera. Dito po sa US po kasi ay kailangan lang ng mga federal loans para mag-pursue ng mas mataas na nursing practice. Kailangan po nila ng hindi bababa sa $100,000 doon sa lifetime na panghihiram nila. Dito po sa nangyaring delisting, ito po ay nagbabawas ng halaga ng pwede nilang hiramin pera para sila po ay makapag-aral ng advanced nursing studies. Halimbawa po, yung gustong magturo sa nursing education o kaya po mag-specialize kagaya ng mga nurse anesthetist, yung mga gustong mag-doctorate, nalilimita po yung kanilang mahihiram na pera. Usually po ginagawa nila dahil napakamahal po ng pag-aaral kagaya ng mga nabanggit ko. At ito dahil po ay sinasabi nila na mahirap po kasi mababawasan po ang magpa-practice ng nursing, lalong-lalo na po yung maglilingkod doon sa mas malayong lugar o yung sa public health care. Po. Kaya ang tingin po ng SMU dito ay pag-discourage po ng mga nurses na maglilingkod lalo na doon sa low-income groups na sinasabi po natin. Okay, gaano karami po sa tansya po ng FNU yung maapektuhan ito pong hakbang ng US Department of Education? Sa tingin po namin ay malaki. Malaki po. Marami po kasi ang nurses na nagtatapos po ng sinasabi natin general na level ng education ng nursing. At marami rin po ang gustong mag-pursue dahil sa kakulangan din po ng mga nurses na handang pumunta pa sa mas malayong lugar o sa remote areas. Kaya ito po ay nakakalungkot at pag-alala po dahil lalong mahihirapan po ang ating mga nurses na mag-access sa mga loan na kailangan nila. Daang libo po yan dahil hindi po lahat ay meron pong kakayahang mag-enroll dahil napakamahal po ng pagpupursue ng advanced studies. Ngayon, yun po sa kalagayan ng ating mga Phil-Am nurses na naka-base US, mas maapektuhan po ang tulad natin na hirap po na makakuha ng sapat na suporta. Kasi ito po ay subsidy ng pamahalaan ng US. Nakapaloob po ito sa mas malaking batas na pinirmahan ni Pangulong Trump, yung tinatawag pong One Beautiful
Big Beautiful Bill na nagbabawas po ng subsidiya ng gobyerno sa healthcare tulad ng sa Medicaid at pati na rin sa edukasyon. Kaya kaisa po ang SME ng mga organisasyon ng nurses at mga individual ng nurses sa US para manawagan po sa administrasyon ng Trump at ng US government para po bawiin itong policy na ito. Dahil makaka-apekto po ito sa accessibility para sa pag-utang ng mga nurse. Pero eventually or consequently po, ang epekto nito sa healthcare doon sa mga low-income groups po, sa mga mahihirap, nawala na rin hirap po ng access sa healthcare, lalong-lalo na po sa labas ng syudad. Dito po ba, Ma'am Jocelyn, sa atin, sa Pilipinas, wala bang mga kahalintulad na ganitong programa? Kasi sa base ho sa mga reports, kaya pinirmahan itong actually maraming ang nagre-retaliate dito, yung Big Beautiful Bill ay para makafocus naman daw sa kanila, para maging pro-American. Pero sa atin dito sa Pilipinas, wala bang mga ganitong kahalintulad na mga programa na magsusuporta lalo sa pag-aaral at advanced practice ng ating mga Filipino nurses? Sa ngayon po ay wala. No, highly privatized po kasi ang ating edukasyon at healthcare. Meron pong ilang nasasabi tayo, mga scholarships, pero napaka-konti po yan. Sa bahagi po ng US ay malaking tulong ito sa kanila. Sa katunayan, sinasabi nila na 20 years ago, yung advanced education nila ay nangungutang sila ng $100,000. 20 years ago pa yun. Ngayon, binawasan pa ho yan. No? Na dating 200,000 ang pwede nilang mautang sa buong lifetime nila, ngayon ay nabawasan pa ng kalahati. At sa annual na pwedeng mautang na $50,000 ay naging $20,500 a year. Kaya ito ay malaking pahirap sa kanilang mga nurses doon. Ang magiging epekto nito, pag kulang ang nahiram nila sa pamahalaan, nangungutang sila sa mga pribado na nakataas ng interest rate. So, kailan pa nila yung mababayaran? Samantalang habang nag-aaral, nagtatrabaho din sila. So, kung imagine niyo, sobrang hirap. No? Kaya ito ay nakakapag-alala dahil mismong mga Filipino-Americans ay naapektuhan ng ganitong patakaran. Sa bagay, hindi naman hirap, hindi naman lingid sa kaalaman natin yung hirap na dinadaanan ng ating mga nurses, lalo na ho dito sa Pilipinas. Kaya pwede bang manawagan tayo habang ngayong gumugulong yung budget season na lalo ongoing yung pondo sa Department of Health, mabigyan ng pansin ito pong mga nurses natin? Opo, matagal na pong nananawagan ang Filipino Nurses United na taasan ng sahod ng mga nurse sa pribado man at sa pampublikong sektor dahil sa hirap ng buhay at syempre sa bigat ng aming trabaho, sobrang understaffing, overworked, underpaid pa rin kami. Magkano po ba ang ngayon? Opo, magkano ang entry level ngayon ng mga nurses po natin? Ang entry level ng mga nurse sa pribado ay napakababa. No? Kami ay wage earner lamang. Kung nasa Manila ka, ay 695 pesos per day. Pero paglabas mo lang ng Manila, iba na ang sahod, mas mababa na. Kung tutuusin, lalo na sa mga probinsya tulad ng Visayas at Mindanao, kumikita lang kami ng 13,000 hanggang 15,000 o may tumatanggap pa sa amin ng 8,000 pesos to 10,000 pesos kada buwan. Ganoon kaliit. Napakahirap na ng buhay natin ngayon. Pero bago ka makatapos ng nursing, syempre napakamahal ng pag-aaral na pribado din naman. Binabati natin ang mga nakapasang mga bagong registered nurses kahapon nilabas ang mga pumatang mga nurses.
At kaya nananawagan po tayo sa gobyerno na sana ay dagdagan ng sapat ang budget sa pangkalusugan. Kasama po ang pandagdag na sahod at benepisyo ng mga nurse dito sa atin. Ang sa public ay relatibong mas mataas po kasi ang entry level nila ay umaabot na ng 40,000 pesos kada buwan. Pero ito po ay itinaglaban natin at na-implement lamang ang salary grade 15 after 18 years ng Philippine Nursing Law of 2002. Kaya ito po ay patuloy natin pinapanawagan nung nag-start po kami taong 2023 sa ating pamahalaan na gawin 50,000 pesos ang entry salary po ng mga nurses. Kung wala pong suporta ang pamahalaan in terms of budget at pag-legislate ng bagong halaga ng sahod ng mga nurses ay hindi po ito mangyayari. Kaya ngayong magba-budget deliberation tayo sana na sana ay mas mataas ang budget sa kalusugan na 1.3 trillion pesos sa susunod na taon. Kasi po ang balak nila ay napakababa pa rin kagaya ng nitong 2025. Binawasan pa po ang health budget. Nag-budget cut ng 30 billion pesos. So sana naman po ay dagdagan ng hindi bababa sa 1.3 trillion pesos na ilalaan nila sa kalusugan. Sa infrastructure nga po, maglalaan sila ng 1.5 billion pesos. Napakalaki po. Kahit itong napakalaking iskandalo ng corruption, ay bibigay pa rin sila ng napakalaking halaga sa paggagawa ng mga kalye at mga building at bridges. Sana nga po nauhari nawa mapakinggan ng ating mga mambabatas lalo ngayon ongoing yung budget. Kaysa nyo po kami sa panawagan na yan lalo sa pagpapahalaga sa ating Filipino nurses. Ma'am Jocelyn, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga at naihatid ang hinaing ng ating mga nurse. Maraming salamat po. Salamat po sa iyo. Salamat po sa DCRH. Maraming salamat po si Miss Jocelyn Andamo, ang Secretary General ng Filipino Nurses United.